What's up mga brothers? So welcome back to my YouTube channel. Guys, big update. I just created a private community for those who are serious about car rental business. Plus, I want to share something important. So yung isang unit ko, nagasgasan na naman. Pero this time, walang stress. Bayad agad. Paano ko ginawa yon? Panoorin nyo yung video hanggang dulo. So what's up mga brother, nung nakaraan in-announce ko sa isang video ko na magkikreate ako ng Facebook group for those people na interested na matuto sa isa't isa, magtulungan about this car rental business journey. Kasi na-realize ko ang dami rin palang tao talaga na gustong matutunan to, yung mga aspiring, yung ibang tao din na ginagawa na nila itong business na to at gusto pa nilang matuto. So isa ka sa mga taong yon, you can check the link below para maka-join ka sa group na ito. Inulit ko ano nga ba yung group na yon. So that group will be our support system. Hindi yun yung parang agawan ng kliyente. This is more of about a group where matututo tayo sa isa't isa. More about mentorship or tulungan. So parang support system talaga ito. So if interested ka na sumali dun sa group na yon, you can just click the link below para malaman mo. So, noong nakaraan, meron din akong mga pinagdaanan wherein mga biglaang booking. So, kung paano ko nga ba yung ginawa, panoorin nyo yung quick video na to. So, medyo na-vlog ko siya ng konti para makita nyo din kung paano ko nga ba yung hinandle. What's up mga brother? So, right now, it's magpa 5 AM na. Tapos, meron tayong biglaang booking at magdi-deliver ulit tayo ngayon. So, ganito talaga yung struggle. So, minsan, madaling araw, kailangan agad, nagsabintang requirements, nag-down. At ayun, pupuntahan na natin. Nag-agree din sila sa delivery price, which is nilakihan ko na nga para sana hindi na mag-go. So medyo antok na ako. Pero wala. Business is business. So we have to deliver this. So mulilinis ako ng sasakyan ngayon at rekta na ako dun sa client. Nag-aari talaga. Tapos after nga nyan, when it comes to update naman dun sa journey natin, past few weeks, nagkaroon nga ako ng mga ganyang client na biglaan na lang booking. At diniscuss ko na din naman yan kung paano nyo yan i-handle, pati yung paano ba yung delivery charge, kung magkano yung delivery charge, kung paano yan i-compute, kung paano yung matrix. So, panoorin nyo na lang ibang video about that. Also for this time, so after that client, merong nag-rent na isa pang client ulit for 12 hours. So, okay naman kausap, we do serve him well. Pinick up niya yung sasakyan dito sa amin. Sobrang bait naman, isa siyang seaman actually. Kaya talagang, ang tip ko talaga sa inyo, ibigay nyo lahat 100% yung serbisyo na kaya nyo ibigay because this business is more of relationship than doing the business itself. You are serving human being here. That's why importante na merong relationship, merong connection. So, hindi lang to basta business. So, kumbaga, every client, i-treat nyo siya na parang kayo, na gusto nyo lagi para siyang VIP. So, bakit ko to nasabi? So, after ng renter, no, na bumiyahe na siya, pagbalik niya sa bahay, boom, merong scratch yung sasakyan. At paano ko yun nalaman? Si renter mismo nagsabi. Alam mo yung basically, kapag nakita ko kasing sasakyan, konti lang yung ginagawa ko na checking. To be honest, no? Kapag alam ko naman na trustworthy yung isang tao, parang okay na yun, hindi na ako masyadong nag-check. Pero this time, sa ilalim kasi yung bangga. Pero itong si client, si renter natin, sobrang honest niya in a way. Inamin niya na meron siyang nasabi. So, for us business people, business is business. Pero since na-appreciate niya kung paano namin siya sinerve, paano namin nagawa, nabigyan siya ng value through our car rental business, is naging madali para sa amin magkaroon ng negotiation about the price. So for that scratch, no, yung iba niyan magrereklamo kung magkano yung sisingilin or possible hindi na magbayad. Pero diyan nga po pasok yung car rental agreement natin at buti na lang may car rental agreement tayo. Kasi if ever na hindi mabait si renter, pwede natin yung gamitin against the renter kung sa pagkakataon na saging yung sasakyan. But this time, since ayun nga, sobrang galing natin sa pag-serve kay renter, what happened was, siya na mismo yung talagang nagkusa, no? Parang sobrang thankful niya. Sabi niya sa amin, sobrang thankful siya dun sa serbisyo namin. Ganto yung pagkakasabi niya. Sir, gusto ko pa kasi makaulit eh. So, let's fix this problem right away. Boom! Boom. So, doon ko na-realize na importante talaga
every time that you serve a client, palagi kang merong human connection. Paano human connection? Human connection is a way for you na kahit paano makaklose mo si client in a way, no, by asking the right questions. Parang kamustahin mo naman ba? Ano bang mga pinagkakaabalahan niya? Yung mga ganung bagay talaga. It's really important, and akala nyo hindi yan nagmamatra sa negosyo, but in the long run, ma-realize nyo kapag ganun yung way nyo ng pakikitungo sa client. Napakadali ng negosyo. Madaling ayusin yung problema simply because you establish a relationship agad-agad. So, ayun. Ang dali ko nakapag-ask sa kanya ng kung magkano yung babayaran niya. And when it comes to sa babayaran niya for that one, nag-base na lang ako sa market price kung paano ko nga ba yan ipapaayos. Pwede ko yung ipa-paint, ipa-buffing, pwede nga rin yan yung scratch remover lang. So, pero ang importante dito kasi is kapag meron kang na-establish na connection, napakadaling ayusin ng problema kay renter. So, that's the one thing that I learned dito sa negosyo na to. So, paano naman sa inyo? Maybe may question kayo right now. Paano mo ba dinodocument yung mga ganyang problems, Brother Lino, sa car rental business mo? So, number one, importante talaga na meron kang car rental business agreement. Kasi doon pa lang siniset mo na yung tone ng negosyo mo na whatever happens kapag si renter nasagi or na-damage yung sasakyan mo, meron siyang pananagutan, meron kang mahabol. So that's number one. Number two, establish the connection, the human connection yung sinabi ko kanina. Kasi pag na-establish mo na yun, sobrang dali na lang makipag-haggle or makipag-discuss kay renter, kay client na nakasagi ng sasakyan mo to ask him or her for complete responsibility. So, hindi mo na yan po problemahin because nga, meron kang agreement. Number two, meron ka ng established na relationship. Number three, explain mo sa kanila that why they have to pay immediately. Number one, simply because you're running a business. Kapag pinagawa mo yung sasakyan, meron kang mga time or araw na hindi kikita because of na-damage niya. Diba? Parang malaking hassle yun sa part mo. So, yun yung mga bagay na natutunan ko dun sa scenario na yun. No? Sa negosyo talaga, merong mga gantong problema talaga tayong ihaharapin. Meron talaga mga challenges. And it's really important that we are equipped with the right mindset, with the right attitude kung paano ba natin yung i-take. So ako sa negosyo na to, pangalawa na to na damages na encounter ko. And so far, oo, mahirap minsan, lalo na yung una na hindi masyado na ipag-coordinate si client. Actually, until now, hindi pa siya nagbabayad as of creating of this video, but it's okay. Simply because I focus on what really matters to continue this business. Kasi magpo-focus ako sa problema, hindi naman ako magkakaroon ng growth about yan. So, and what I did was to just focus on the business, kung paano ba mako-continue yung business. And that's why madami ako nagiging client kahit na nagkaroon ako ng problema before. And I hope guys na may natututunan kayo sa video na to. You know, I'm not really an expert when it comes to this business, but I'm just sharing this journey with you guys kasi gusto kong may matutunan din kayo dito. And doon sa kinreate ko na group, if excited kayo, mag-comment lang kayo doon at ibibigay ko sa inyo yung link para makapag-join kayo agad-agad. So yun lang, may kailan talaga tong video na to. I hope na nakaka-bless pa rin ako at alam nyo, totoo, tuloy-tuloy ko pa rin binabasa yung mga messages nyo, whether sa Instagram and sa Facebook. Kaya sobrang salamat sa lahat na nakaka-appreciate. And yun lang, if I have one request, can you just please like and share this video and subscribe na din para naman matulungan nyo ako mag-create pa ng gantong klaseng video just for you. So yun lang, Brother Lino here. God bless you. Sana may natutunan ka. Bye-bye.